Ating kausapin, girls, si Rene Punsalan, ang pinuno po ng PDRRMO ng Sarangani Province. Sir Rene, maayong buntag, sir. Mayang buntag po, Sir Ted. Mayang Opo. buntag po. Kumusta po kayo dyan? Can you give us the assessment to ng damage po? Manong Ted, no, doon sa 6.8 na lindol po, tatlo pong munisipyo sa Sarangani ang talagang naapektuhan po, no? Kasi malapit po, lalo-lalo na po ang munisipyo ng Glan, na malapit po ito sa epicenter ng lindol noong nakaraang Biyernes po ng hapon. So ngayon po, no, ongoing pa rin po ang aming pag-conduct ng assessment sa mga damages sa mga nasabing munisipyo. Pero doon po sa Glan talaga, ito po ang pinaka-devastated na munisipyo ng Sarangani dahil doon sa naganap na lindol natin na 6.8 po noong nakaraang Biyernes. Ang pinakamalaking napinsala po sa munisipyo ng Glan ay ang kanilang municipal hall na talagang i-declare na unsafe na at i-condemn na po ito. Ganun din po ang kanilang Glan Port na talagang grabe po ang pinsala na nasabing pier ng Glan na hindi na po ito magagamit sa ngayon para sa kanilang mga activity, no? Tapos po, sa buong Sarangani po, meron po tayo certified na may total po tayo na 2,014 po na mga pamilya ang apektado na nasabing paglindol at meron po tayong 5 na confirm na namatay sa nasabing lindol. At marami po tayong mga minor injury. At meron po tayong 5 na victim na meron silang seriously wounded or injuries na kailangan natin confine sa hospital. Ang manasabi. At meron po tayong mga nasa around 56 students po ang nagkaroon ng pagkahilo at ang iba po ay nag-collapse. So meron din po tayong nasa 17 na individual ang meron pong mga minor injuries po. Opo. Sir Rene, yung binabanggit niyo po, no, na mga affected individuals, meron ho bang specific na rin po kayong bilang as of now, no, ng dami ho ng mga tahanan na mga bahay na hindi na matitirhan o ano po yung lawak po ng pinsala sa mga bahay? Meron po tayong naitala, Sir Ted, na 1,014 houses po ang nasira na ang karamihan po dito ay totally damaged po. Ang iba naman po ay partially damaged po, Sir Ted. Yung pong totally damaged, ano pong uri ng neighborhood ito? Kakayanin ba nila na makapagtayo ng bago o definitely po they will be needing help from the government? Definitely po, Sir Ted. Kailangan po talaga ng tulong ng ating gobyerno upang maitayo muli po yung kanilang mga bahay po. Dito po naman sa mga eskwelahan, so far po, itong weekend, meron ba kayong bilang po ng damage? Sa eskwelahan po, Sir Ted, no, ang gawin pa po ang ang ginagawang inspection ng ating mga engineer sa mga eskwelahan. Kaya nag-declare po tayo na suspension ng classes ngayong araw para mag-giveaway po para sa pag-inspect ng mga nasabing eskwelahan po. Kasi may mga eskwelahan po na ang kanilang mga pader ng kanilang mga perimeter na pader ng kanilang mga school at may mga classroom po talaga na nagkaroon po ng major damage po. Opo. Doon po naman sa mga ospital po, meron ho bang mga reports din ng damage? Ang gawin po, no, ang automatic po, no, nung kinabukasan after nung lindol, kasi during the lindol po, certain, nagkaroon po ng shutdown ng kuryente rito, kaya hindi kagad kami makakilos kasi masyado madilim. Pero nung kinabukasan, nag-contact po tayo, inuna po natin yung mga hospital kasi we received reports sa mga hospital na nilabas sila ang kanilang mga pasyente nung pagkatapos ng lindol sa takot na baka may bumigay na gusali doon sa hospital. So, automatic po ang ating team ng mga engineers nagbisita po. So far po,
wala man pong mas consider na major damages doon sa ating mga hospital po. Opo, kumusta ngayon ang power supply dyan tsaka water supply? Ang ang power supply po, Sir Ted, bumalik na po nung Sabado ng maga. And then ang tubig po, continuous na rin po ang serbisyo. Opo, so far ho naman wala kayong problema sa water source, ha? Opo, Sir Ted. Opo, may tanong na po si Chacha. Yes, Gretchen. ang linya po ng komunikasyon, Sir Rene, naapektuhan po ba internet connection, maging yung mga telepono? Ma'am siya, nung pagkatapos ng lindol, nagkaroon na ng power shutdown. So, apektado po noong time na yon yung ating internet connection. At ang nagkaroon po nawala po ang signal sa ating mga cellphone po noong time na yun. Pero nabalik po siya mga after na po ng mga 12 midnight nung Friday po. Ito po mga eskwelahan na nabanggit nyo po kanina, Sir, gaano po katagal sa tingin nyo bago po ito maisasaayos para makabalik na po sa eskwela ito po mga bata? Ayan pa po, ma'am, sa kahapon nga po, nag-usap, dumating po rito ang ibang ahensya ng gobyerno mula sa national government upang mag-conduct ng assessment at paglaluhan po mabuti para kung ano po ang gagawin doon sa nasabing mga infrastructure, lalo-lalo sa mga eskwelahan, para ma-restore po ulit at maka-normal na po ang pagpasok ng ating mga bata po. Pero dun po sa mga lugar na naapektado po talaga, matindi ang epekto nitong 6.8 na earthquake, medyo matatagalan po kahit pa ang online classes, ano? Kasi even yung mga teachers, hirap pa rin po ngayon. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sa munisipyo po yan ng Glan, no? So nag-usap na po ang senior at ang DepEd kung ano mga scheme ang gagawin nila para hindi na ma-hamper po yung klase ng mga bata po. Kamusta po yung mga tulay, mga daanan po na naapektuhan nitong earthquake? Marami-rami po ba ito? Meron pa rin po bang hindi madaanan hanggang sa ngayon? Meron po kasi ma'am, ang kanina sa mga road na nasira, may ma-portion lang po. So yung may ma-portion ng mga provincial road at national road, yun po ang nilagyan muna namin ng cordon para ma-control po ang traffic para at maiwasan po ang disgrasya. Kasi imbes na two ways, ginawa muna namin na hinati muna namin para at least maayos ang flow po ng trapiko. Sa pinakahuli pong mga balita, ang casualty po talaga natin ay 8 habang 6 po ang sugatan. Nadagdagan na po bang bilang nito? Months, just sa akin, nasa base sa amin datos ng siya, 5 lang po talaga ang confirmed dead sa Sarangani. 5 lang po ang confirmed dead sa Sarangani. Yung dalawa pong mag-ina po na natabunan ng lupa dahil sa landslide sa Barangay Mudan, kahapon po ay nahukay na, nakita na yung bangkay or body nung mag-ina. So kaya umabot na po sa 5 ang confirmed na patay sa Sarangani province po. That's only in Sarangani province siya kasi ito lang yung sakop nga nitong Mr. Rene Punsalan. Sir Rene, ano ho ang maibibigay ngayon ng LGU na tulong dito po sa mga namatayan, sa mga nasugatan so far ho, at saka doon sa mga wala mo na matirhan ngayon? Yung pang Sir Tedo, automatic nagbigay tayo ng financial assistance dito sa mga namatayan. Sinagot ng probinsya at ng partner natin na ahensya yung burial services dito sa pamilya ng 5 namatay. Doon po sa mga sugatan, tayo rin po ang nag-asikaso ng kanilang gastusin sa hospital sa serbisyo po na binibigyan ng ating probinsya sa Sarangani. At yung pong nawala ng bahay ay nakipag-usap na agad-agad kami sa NHA at sa DSUD na kailangan namin i-submit agad-agad yung kanilang mga kumpletong listahan ng mga pamilya na nawala ng bahay para magkaroon po tayo ng tinatawag na for shelter assistance po. Opo. Saan mo natitira itong mga nawalan po ng bahay?
Temporary po, ang iba ay nag-uwi, nakitira muna po sa kanilang makamag-anak. Ang iba naman po ay nandun sa barangay hall nila temporarily po. Okay, and then sir, ngayon ho ba may session ang Sangguniang Panlalawigan para po sa deklarasyon ng state of calamity? Sa ngayon po, Sir Ted, no, hinihintay pa po namin, wala pong ngayon, suspended po ang ating trabaho sa gobyerno except ang aming opisina. Hinihintay po natin yung konkreto na damage assessment ng ating engineering team upang yun po ang magiging basihan ng ating probinsya sa pag-declare ng state of calamity po. Sa ngayon, sir, kumusta ang inyong calamity fund? Kumusta po ang pondo ng probinsya? Hello, Sir Ted. Hello po. Oo. Kung mag-usapan po ang calamity fund natin, no, meron pa po tayong pera o pondo doon sa ating quick response fund na hindi pa po nagagalaw yon dahil wala pa pong major calamity na nangyari sa Sarangani except nga po ito nangyaring paglindol. Posible po meron po tayong nakanaan na pondo na maabot na sa 40 million po ang standby fund natin sa QIF po. That's 30 o 13? 40 po, 40. I'm sorry, 40. 40. 40 million po. 40 million. Opo, ang naka-standby sa ngayon. O sige po. Opo. So sir, sa mga nakikinig ngayon sa amin, yung iba ho kasi gusto rin pong mag-abot ng tulong kung sakasakali man po. Ngayon ho ba tumatanggap na ho kayo ng tulong kung sakasakali o naghihintay pa ho kayo ng full assessment? Tumatanggap na rin po while po namin ginagawa continuous po yung pag-assessment po. Meron na po tayong mga NGOs, partner NGOs at civil society organization po na nagbibigay tulong na po sa probinsya sa Sarangani po. Sir Ted. Okay, sige po. Kayo mismo, Sir Rene, kumusta ang bahay nyo? Sa awa po ng Diyos, Sir Ted, hindi po wala pong damage. Okay. Opo. Well, glad to know that safe po ang inyong mismong pamilya at ang inyong pong tahanan. Opo. Sige po. Salamat po, Sir Rene, Salamat po. at kami muling tatawag kung kinakailangan. Thank you po. Salamat Salamat po. po, Sir Ted. Ma'am Chia, salamat po. Thank you. Si Rene Punsalan, ang pinuno po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sarangani Province. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.